Kumusta? Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa umagang ito, mag-update lang po tayo sa ating talong na bagong tanim, kung saan maganda na po silang tingnan mga ka-farmers kasi napapadiligan na po natin to ng fertilizer. Ayan. So, bali pangatlong araw ngayon mula silang nadiligan ng fertilizer. So, ito na ang mukha nila mga ka-farmers. Oh. Ayan. So, pangatlong araw silbi ngayon yung nadiligan ito. Kaya, kung tingnan natin mga ka-farmers, medyo may epekto na no, ang fertilizer sa tatlong araw ngayon. So ang magandang resulta pag once na mag-apply tayo ng fertilizer, mga 4 na araw mula nating malidiligan na sila ng fertilizer. So ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, nagpaparilig po tayo no, na nagpapa-spray po tayo ng insecticide dahil may mga napuputol sa mga feasting insekto. Kaya nga pinapa-sprayhan natin. So para sa kalaman sa lahat, pwede niyo ako samahan para malaman niyo kung ano ang ginagamit natin no, para sa insektong mamumutol. So pag ganitong oras mga ka-farmers, makita natin ang ating talong. Pero pag banda ang mga halimbawa ay alas 8, alas 9, makita parang ano na, dahil sa init no, against light. Ayan, maganda silang tingnan no. So ang pinapa-spray natin mga ka-farmers, alika. And then ang alika, sinabayan lang po natin ng fungicide na score. So low dosage lang po tayo mga ka-farmers. Kasi yung ano natin punla bago ito na itanim, nakapag-serenade po. So ang serenade yun po ang organic fungicide. So ngayon, ito ang ating pinapa-spray. Yan mga ka-farmers, yung tatlo na yon, green acres, ang ating foliar, pwede siya sa bagong tanim at saka sa may bunga na, alika at saka score. So share ko lang sa mga ka-farmers dito ang dosage kasi yun po ang pinaka-importante no, ang dosage. So pag score, 10 ml sa isang knapsack sprayer, yon po ang tama kung medyo malaki-laki ng konti ang ating tanim. Dahil maliit pa mga ka-farmers, low dosage dapat sa isang drum 120. So ang pinapalagay natin is 100 ml lang. And then sa alika 50 ml kasi ang dosage sa alika 3 to 5 ml. So nagpalagay lang tayo ng 50 ml. So parang tinatamaan 4 ml between sa dosage na 3 to 5 ml. And then sa ating ano naman, green acre, ang maganda dito 1 litro 1 gram. Pero nakalagay yung dosage 40 to 60 dahil wala siyang overdose, dinamihan natin ang paglalagay. So yun po no mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, ang mai-share ko po sa inyo patungkol sa ating ginagamit na insecticide mga ka-farmers. So share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, ang ating score, ang AI po niya ay Deficonazole. So ang Deficonazole mga ka-farmers na AI sa ating ginagamit na fungicide, ang ibig sabihin may kakayahan siyang mag-control no, sa mga early blight, late blight, leaf spot, anthracnose. And then yung alika naman natin, lambda-cyhalothrin at saka dimetoxam. Okay, so ang laman ng karate at saka sa aktara ay nandyan na po sa ating ginagamit na alika. So may kakayahan siyang mag-control no, sa mga swing and sucking insect tulad ng mga broad mite, strip, aphid, mga white fly at saka yung mga uod na ilang makita natin. So kaya din yang i-control. And then ang ating green acres naman mga ka-farmers, ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo
na yan po ating ginagamit na pang alternate sa ating quitters, no? Dahil mura lang at saka napaka-epektibo po niya, dahil ang mga raw material po niya ay galing sa Norway o Israel. So kung pag-usapan natin ang Israel at saka Norway, advanced sila, no? Advanced technology sila compare sa atin mga ka-farmers. So yan, hindi yan mabibitin ang ating foliar pagdating sa epekto o resulta sa ating mga pananim. Kaya para sa akin, dahil mura lang siya, and then available ang mga major element, secondary nutrients, pati mga micro elements, so yun po, maganda siya sa bagong tanim hanggang sa may bunga na. So ang nitrogen nito mga ka-farmers, liquid to siya. Nakalagay dre 11.9, and then yung nakausap ko yung ahente nila, 13.9 ang nitrogen niya, and then available ang phosphorus at saka potassium. So may secondary nutrients at saka mga micro elements. So maganda to siya mga ka-farmers na foliar fertilizer, lalo na pag magbunga, no? Dahil sa potassium, sa calcium at boron na meron siya. So yun po mga ka-farmers ang may share ko po sa inyo patungkol po sa ating ginagamit na foliar na Green Acres. Okay, so ngayon mga ka-farmers, nag-spray tayo sa ating talong dahil po sa insektong parang tipaklong yung mamumutol mga ka-farmers. So kawawa naman kung hindi natin proteksyonan, no? So kawawa ang ating tanim. So naghuli pa ako kahapon, nakakaubos ako din no ng isang trikapin. Nasa mga 140 kapuno ang ating nahulip din Pero yung 140 dito lang banda, yung banda dyan mga ka-farmers sa damuhan hindi pa. So bakit maraming damo dyan? Dahil hindi po natin na traktura yung time na nagtatanim tayo, kasi sobrang putik, no? Dahil ang sa ulan. So 3 araw na ang init, and then pang-apat ngayon, baka pwede na yan matraktura. So ngayon sa tingin ko mga ka-farmers, unti-unti na nakaka-recover, no, ang ating talong. Kasi yung talong natin mga ka-farmers, yung time na hindi pa natin to na itanim, bugbog to siya sa ulan doon sa ating punlaan, dahil yung bubong ng ating punlaan na UV plastic sa lakas ng hangin na tangay, kaya nga nabugbog ang ating mga punlang pananim na talong. So ngayon ganito na sila, yan, unti-unti na silang nakikita natin. So sa pagtatanim namin din 2 araw, parang 12 at saka 13. Ngayon parang 17 pa tayo. So 5 days, 4 days pa lang. So ito ang ating 5 days, no? And then napadiligan na natin ng fertilizer. Kaya kung tingnan natin, ganyan na kaganda. Pag tingnan natin sa linya, sobrang parang malaki na. Parang malaki na sila tingnan sa linya. Ayun po mga ka-farmers. So ang luwang ng ating area sa talong, mahigit kumulang to mga 2 hektarya mga ka-farmers. So ganyan siya kaluwang. Then sa ating ampalaya, ganun din, mahigit kumulang mga 2 hektarya din. Then may tanim tayo na kamatis mga ka-farmers. So yung kamatis mulang yung nagtanim sila, umulan, and then lumakas yung ulan na 4 na araw, so bugbog ang ating kamatis. So ang tanim natin na kamatis nasa mga 9,000, ang natira siguro mga 5,000. So dahil bugbog sa ulan, pangit mga ka-farmers, no, ang kinalabasan, kasi hindi pantay dahil po sa nabugbog sila sa ulan.
So ang iba malaki na, ang iba ay maliit pa. Kasi ang iba kahapon pa natin hinuhulip yung mga nalalanta ang puno, hinuhulipan natin kahapon. And then yung ampalaya natin mga ka-farmers, nakakatuwa kasi nag-recover na po sila sa kasi bugbog sila sa ulan, nag-recover na po sila sa sa stress, no, sa tubig ulan. Yung mga naninilaw na puno, so tiningnan natin ang itaas, maganda na ang talbos. At saka ang mga dahong naninilaw sa tubig. So ito mga ka-farmers, so tingnan nyo, pang-apat na araw ngayon. So yung kahapon, dumbanda sa baba, hinuhukay ko mga 100 kapin. Nagkatubig pa din dahil adobe ang ilalim, matagal matuyo o maiga ang lupa. So ito, nadiligan natin to ng fertilizer, kaya nga kita natin, nagkukulay green. Yan, maganda ng mga ka-farmers, no, kahit 5 days pa lang po siya mulang na itanim. Then nadiligan na natin ng fertilizer. Pero yung fertilizer parang hindi 100% pang nag-affect to dahil pangatlo pang araw ngayon. So 4 to 5 days doon na natin makikita. Pero pansinan natin mga ka-farmers sa bandang talbos niya, medyo na, green na. So ibig sabihin umi-epekto na ang fertilizer. Okay, so sa sukat din ng mga ka-farmers, hill to hill, half meter, root to root, 2 meters. Ang half meter natin mga ka-farmers, simula sa isang puno papunta dyan, yun po ang kalahating metro, no? Yan, simula dyan papunta dyan, simula dyan papunta dyan, yun po ang ating half meter yan. So simula dyan papunta doon, yun ang 1 metro. So may tanim pa sa gitna. So ganyan mga ka-farmers ang ating planting distance sa pagtatanim ng talong. Yan. So dito ganun din, Okay, so yun lang po mga ka-farmers, now sana po may natutunan po kayo sa ating video. Okay, so sa lahat ng mga bagong viewers natin, bago natin tapusin ang ating update sa ating 5 days na talong na pinapa-spray natin ng insecticide na Alika, fungicide na Score, at saka foliar na Green Acres. Big love shout out po, no? So sa mga bagong viewers natin, kung sakang mahilig sa ganitong usapin about farming, hingi naman po ako ng isang favor sa inyo. Kung maaari, hingi naman ako ng isang like, kung pwede paki-subscribe o i-click ang notification bell para updated kayo sa mga video na in-upload ko. So kahit ganito lang ang mga video ko o content mga ka-farmer about farming, napakasimple lang po ito, pero malaking bagay na po, no? Lalo na sa mga baguhan at wala pang alam sa farming. So pwede na gayahin kasi may dalawang paraan tayo sa pagtatanim ng talong. So ang maganda nito i-mulching, pero ang sa atin hindi natin na-mulching. Ang rason bakit hindi na-mulching, dahil ang ating punla sakto na sa edad at pwede na siyang itanim. Ang dahilan kung bakit hindi ito na-ibid mga ka-farmers, dahil sa ulan na malapit 1 linggo. So kung ganito kaluwang, mga 2 araw lang, kung hindi man namin ito matapos, kunti lang ang matira, no, sa pag-vade. And then ang pag-mulching madali lang din, dahil wala na kaming panahon sa pag-vade. Tapos hirap na naming i-tiller dahil sobrang putik at saka dumidikit din sa po mga ka-farmers, tinanim na lang namin na diretso. Kasi pag mag-bed kami, maglagay pa ng fertilizer, ipot, and then bago taniman, takpan na mulching bago taniman, and then ito diretso na. So ang gagawin lang namin din mga ka-farmers, sa pangalawa naming pagdilig ng fertilizer, yung nasa mga 100 pa lang ating talong, no, mga 100 pa lang taas, maglagay tayo ng kunting fertilizer at saka ipot ng manok bago natin hahagisan ng lupa. Parang tumaas sila. Pag halimbawa may uwan, safety na o safe na ang ating tanim dahil nakaangat na po sila ng konti. So ibig sabihin hindi na po sila malubog sa tubig ulan. So yan po na mga ka-farmers. So ngayon nandito na tayo sa ating taniman ng ampalaya. So yung ampalaya natin mga ka-farmers, hindi naman na sa atin, no, kasi
buong bansa. Inulan tayo ng todo. Stress to siya, naninilaw. Halos lahat ng mga puno to naninilaw sa ilalim. Yan. So, dalawang beses na po natin to napa-sprayhan ng fungicide. And then, yung dulo niya mga ka-farmers matulis. So, ngayon, nag-recover. Yan, ganyan na kaganda. And then, ito, maganda na mga ka-farmers. Oh. So, sobrang bugbog to sa ulan at hangin mga ka-farmers. Kaya, ganito lang ang talbos niya dati. Oh, maliit. And then, parang na ano mga ka-farmers dahil sa bugbog. So ngayon, nga ito, yung talbos oh, tingnan mo. Yan. Yung bandang dulo niya. And then ito ang recovery mga ka-farmers oh. Mga isang dampal na kape no, simula din eh. Yan, maganda na no. So kita na natin ang ano niya. And then dilaw ang mga dahon. Kasi halos lahat dito mga ka-farmers mababa ang banda din ni na area. Kaya napalagyan natin dito ng ano sa tubig kasi mataas dito ng konti, mataas din na konti dito banda medyo mababa. So yan, may daanan na ng tubig mula doon. Pero kahit meron ganyang mga ka-farmers, ganun pa din matagal maiga o matuyo ang lupa. Yan papunta doon oh. So ngayon ang ating talong naitanim natin siya yung wala na ang ulan. Halimbawa ngayon may ulan ngayong araw, bukas nagtanim kami. Kaya parang nagtanim kami ng palay. Buti na nga lang naisawa ng Diyos, tuloy-tuloy na ang init. Ayan na po sila, maganda ng tingnan. Nakakatuwa na mga ka-farmers. Okay, so sa iyong lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat. So bago natin tayo tapusin, ako po'y magpapasalamat sa mga bago nating subscriber. Mga subscriber natin na noon pa. Salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating munting YouTube channel. Okay, at saka maraming salamat din. Happy watching, God bless. Bye bye na po.